Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, kailangan natin si Kristo sa buhay katulad ng pangangailangan ng sanga sa puno o halaman. Kung wala siya, wala rin tayong buhay. Kailangan natin siya upang ipagkasundo tayo sa Ama. Kailangan natin ang kanyang biyaya upang makagawa tayo ng kabutihan. Kailangan natin siya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sapagkat ikaw lamang ang banal ang nakataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsasampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamanas sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang, lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod.
at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sapon ay manatili, siya'y sa ating lalagi, mamungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit
sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ngayon pong ikalimang linggo sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Napakabilis po ng panahon, hindi natin namamalayan na kalimang linggo na po pala. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila merong ipinagkakaloon na mensahe sa atin ang Diyos. At ano po ang mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito? Ang bawat isa sa atin nakaugnay sa Diyos. Ang bawat isa sa atin nakaugnay kay Jesus. At kung ang bawat isa sa atin nakaugnay sa Diyos at nakaugnay kay Jesus, nangangahulugan mga kapatid, na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang kaugnayan natin kay Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating ibanghelyong napakinggan, tila ang mga alagad ay nagkakaroon ng kaguluhan ng mga oras na ito. Bakit? Tandaan natin mga kapatid, lumalabas na naman yung kanilang pangamba, lumalabas na naman yung kanilang takot, lumalabas na naman yung walang kasiguraduhan sa kanilang buhay. Bakit? Tila si Jesus sa ating ibanghelyo ay unti-unti nang nagpapaalam sa kanila. At tandaan natin mga kapatid, marahil ito pa lamang yung oras na ang mga apostol ay nakaka-recover mula doon sa lagim ng kamatayan ni Jesus. Pero ito na naman ang Panginoon, tila nananakot, tila nagbibigay ng hudyat na siya ay aalis na naman. Mga kapatid, minsan sa buhay natin nakakaranas tayo ng ganyan. Yung kakatapos pa lamang ng isang problema, ito na naman. Yung kakaresolba mo pa lang sa isang problema, pagkamulat ng iyong mata sa umaga, may problema na naman. Tila matatanong natin yung ating mga sarili, hanggang kailan ba matatapos ito? Pero napakaganda ng paalala po ng ating mga pagbasa, lalong-lalo ng Ebanghelyo. May tatlong bagay na pinapaalala si Jesus. Ano po yung una? Pananatili. Sabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, ang nananatili sa Kanya ay nananatili sa akin. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na ang akala natin ang lahat ng mga tao sa paligid natin tumalikod, umalis. Nandoon yung pagdududa. Pero mapapansin natin, kahit napakadaming tao ang umuusig, kahit napakaraming taong may pagdududa sa buhay natin,
tila may isang nananatili. At sino ang nananatili? Si Jesus. Sino ang nananatili? Ang Diyos. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin ay kaugnay sa buhay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang tunay na puno ng uba, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Tila sinasabi ng Panginoon, siya ang puno, tayo ang sanga. At saan kumukuha ng lakas ang sanga? Sa puno. Sa madaling salita, ang buhay natin kulang kung wala si Jesus. Di ba minsan yung mga mag-asawa, ganyan din naman. Kapag umabot sa punto na yung mag-asawa o yung isa sa mga mag-asawa pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, o kaya napagdesisyonan na lang maghiwalay na, kahit nga lang hindi mag-asawa kahit lang yung magnobyo at magnobya, ano yung mga linyahan minsan natin? Huwag mo akong iiwan. Dahil kapag iniwan mo ako, parang wala na akong buhay. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Tama po ba? Parang hindi kayo sumasang-ayon. Ano? Di ba ang mga mag-asawa ganyan, hindi ko kayang maiwan mo, hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Ang mga mag-asawa ba ganyan pa din ba hanggang ngayon? Yung pagdilat pa lamang sa umaga, sasabihin mo sa asawa mo, magandang umaga, ikaw ang buhay ko. O pagising mo sa umaga, sasabihin mo, magandang umaga, bakit buhay ka pa? Ganun ba? Pero mga kapatid, kung si Jesus ang puno at tayo ang sanga, nangangahulugan na dapat tayong manatili kay Jesus. Dahil kay Jesus nagmumula ang ating kalakasan. Manatili, pananatili. Pangalawa, sabi sa ating ebanghelyo, kailangang linisin ang bawat sangang upang lalong dumami ang bunga. Sa termino ho ng mga mahilig sa mga halaman, minsan kailangang tabasin ang puno. Para po pagtabas sa puno, muli itong mamumunga. Muli itong magkakadahon. Tama po ba? At minsan sa buhay natin, may mga pagkakataon na kailangan tayong tabasin bilang sanga. Pero minsan mahirap po yun. Minsan masakit po yung karanasan na iyon. Pero tandaan natin, kapalit ng kahit anong sakit, kapalit ng kahit anong hirap, hindi lamang basta kaginhawaan, kundi meron itong kaalaman, meron itong bagay na tinuturo sa atin. Every time we are being pruned, there are lessons given to us. Every time we are being pruned, we are being taught something by God. Kapag tayo ho ay tinatabas sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kasakitan, meron itong tinuturong bagay upang tayo'y lumago sa buhay. Kaya mga kapatid, kasama sa pananatili ang pagtatabas. At sino ang mananabas? Ang Diyos. Pero ang mananabas ay ang Diyos. Dapat marunong din tayong magpatabas o magpaalis upang tayo ay matuto
lumago. Panghuli, pamumunga. Ang bawat sanga dapat mamunga. Ang bawat mananampalataya, kung si Jesus ang puno, dapat mamunga. Pero mga kapatid, paano ba makita ang pamumunga? Nakikita ba sa buhay natin bilang mga sanga ang pamumunga sa salita? Madaling mamunga sa salita. Tama po ba? Madaling sabihin nananampalataya ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Madaling sabihin tuwing araw ng linggo, nagsisimba ako. Madaling sabihin tuwing araw-araw nagdadasal ako. Pero ano ang mahirap? Ipakita ang tunay na bunga. Dahil ang pagpapakita sa tunay na bunga ay hindi nakikita sa salita, kundi ang pagpapakita sa tunay na bunga ay nakikita sa ating pagkilos, sa ating pakikipagkapwa-tao, at sa ating paggawa araw-araw. Kung ikaw namunga, pagkatapos dumalo ng misa, dapat marunong kang maging maawain sa kapwa. Kung ikaw ay namunga pagtanggap mo kay Jesus sa banal na Eukaristiya, dapat marunong kang magpatawad. Dapat hindi ka naninira ng kapwa. Aminin natin o hindi, minsan ho, pagkatapos pa lamang dumalo ng misa, nakipag-away ka na dyan dahil natulak ka. Minsan pagkatapos pa lamang ng misa, paglabas mo dyan, nagmura ka na. Madaling mamunga sa salita, pero ang tunay na pamumunga sa pananampalataya, nakikita sa pagkilos at paggawa. Kaya mga kapatid, ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito, tama, makakaranas tayo ng hirap pagsubok sa buhay na ito. Pero malalagpasan ang lahat ng pagsubok, malalagpasan ang lahat ng problema, kung tayo ay matututong manatili, magpatabas, at mamunga. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ang bawat isa sa atin sangang nakaugnay sa puno. Tayo ang mga sanga, si Jesus ang puno. Kung si Jesus ang puno at siya ang pinagmumulan ng ating lakas at buhay, pinapaalala sa atin na ang buhay natin, ang lakas natin, nagmumula sa mahal na pong Jesus Nazareno. At tunay nating masasabing, hindi natin kayang mabuhay kung wala si Jesus. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Si Jesus ang ating buhay. Si Jesus ang ating lakas. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. O tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay ni Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Ang ating panalangin, Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng Simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas at tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ng mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha, matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong ligay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay,
ay handog ng pag-ibig ng walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami Lindulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sino man sa atin mananangin ako sa Kanya. At kung siya'y marunong na masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inano sa dilim at kababaan, ang kaibigan magaan ay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sayaring mahal ako ng aking Ama. Sa inyo'y aking ibig na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa dilim at kababaan, ang kaibigan nag-aanay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sayaring
mayayaning pag-aalala. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.